Alam nyo ba itong Vietnam ay communist country. Ang kanilang government form ay, Republic Communist One-Party System. Ang ating mga kababayang iba lagi nilang pinipicture ang China komunista. So, 'pag sinabing komunista, ang kanilang perception masama. But what about Vietnam? So ito si Vo Van Tung, ang current president, the 12th president of Vietnam. Alam niyo ba na itong ika-11th president, itong si Nguyen, Nguyen Xuan Phuc ay nag-resign sa kanyang trabaho bilang pangulo. Bakit? Kasi siya ay na-issue pa lang as corrupt. Meron siyang corruption issue with regard doon sa COVID-19 during pandemic. Alam niyo ba, siya na mismo ang kusang nag-resign. Bakit gano'n yung Asian neighboring countries natin? Kapag sila ang na-issue sa corruption o sila na mismo ang nagre-resign, samantalang sa sariling bansa natin, ang kakapal ng pagmumukha. Next na personalidad natin ay itong si Pham Minh Chinh. Pham Minh Chinh, siya po ang kanilang Prime Minister. Next na personalidad ay itong si Nguyen Phu Trong. Siya po ang General Secretary. Ngayon, tanungin ko kayo, sino sa kanila ang pinakamataas sa posisyon? Just a little bit of trivia. General Secretary, pinakamataas. Kasi yan ang may hawak ng militar. Grabe, no? Sa atin, President ang pinakamataas. Pero sa Vietnam, General Secretary, highest position, tapos President, tapos Prime Minister. So yan nga, just a little bit of trivia, no? Anyway, dito sa inflation rate, no, talagang mas mataas yung inflation rate. Kita niyo ninyo. Alam niyo, hindi biro yung kahit 1% na lamang, hindi biro yan. In contrast sa Vietnam, 3.16% yung inflation rate nila. Grabe, no? Even yung unemployment rate, tignan nyo, 2.2%. Dito naman sa Vietnam, 1.1. Bahagya lang naman, pero even 1%, malaki talagang difference yan. Exportation, ayan, exported goods. Ito makikita ninyo. 98,000 or halos kung iko-compare mo yung exportation, grabe ang difference, no? Kumbaga 384, tignan niyo yung difference, no? 384 tapos sa Pilipinas 98,000 lang, no? But when it comes to importation, siyempre nag-i-import din naman ang Vietnam. Mas malaki din ang importation. Mas malaki yung importation nung Vietnam, pero almost synchronized doon sa exportation. So ibig sabihin, kumikita sila doon sa exportation, but at the same time nag-i-import din sila. So almost 380,000, 371,000, the same. Pero dito hindi na proportion, halos wala tayong konti lang yung exportation natin, but when it comes to import, import tayo ng import, lalong-lalo na ngayon, pati bigas. Sabi, self-sufficient pero wala naman, 'di ba? Infrastructures, dito makikita mo yung difference. Meron ng total na 570,448 kilometers ang napagawa na sa roadways ang Vietnam. Tignan niyo naman kalahati, more than kalahati. Less than kalahati pala yung 200 lang. Ito 5.81 km per inch yan, per 1,000 inch. Pati sa railways, so tignan niyo yung difference, 532 kilometers lang yung railways. Pero sa Vietnam, grabe 2,600 km, 'di ba? Waterways din, tayo pinapalibutan tayo ng tubig, Pero tingnan niyo yung waterways, 32 kilometer, pero dito 47,000. Grabe naman 'yan. Although when it comes to airport, mas marami tayong airport, okay? Dito 23 lang sa Vietnam.
healthcare system, ayan tingnan ninyo. Hospital bed, 0.99. Ang laki ng difference dito, 2.60. 'Di ba, grabe. And even age, tingnan niyo yung percentage ng age, 3.60%. Sa Vietnam, 0.90. Kahit yung TB, oh grabe 5.96%, 1.65. So ito yung sabi ni Marcos, tingnan natin. The Philippines shall continue to be a friend to all, an enemy to none. Sinungaling. Pero in reality, tingnan natin itong Vietnam. Itong Vietnam. Mare-realize ninyo na ang Vietnam is more than friend to all, enemy to no one. Alam mo yung number one policy pala nung China ng Vietnam is yung binanggit ni Marcos na friend to all, enemy to no one. Yun yung totoo. Itong nakikita ninyo na larawan ngayon ay yung General Secretary at saka yung President ng China. Mismo ang President Xi Jinping ang bumisita sa Vietnam. Nangyari ba na binisita ni Xi Jinping si Marcos? 'Di ba? Baliktad. Si Marcos ang pumunta sa China. Bago pala bumisita si Xi Jinping, ay binisita na pala ni Biden or ng US ang Vietnam noong September 2023. Diyan mo makikita, friend to all, enemy to no one. Take note, rival countries, China at US. And take note, mismong si Biden ang pumunta ng Vietnam. September 2023, pumunta siya sa Vietnam. Abay, parang nagselos itong si Jinping. 3 months after pumunta ni Biden, pumunta din ito, si Xi Jinping, 'di ba? Alam mo ang sabi ng Vietnam, eto kasi ang sabi ng Vietnam, historically yung war, yung effect nung war sa kanila, natuto sila sa history. So, ayaw nila ng gulo kung tutuusin. Kaya meron silang foreign policy na friend to all, enemy to no one. Ang tanong, sino ang Vietnam para magkaroon siya ng gano'ng policy, 'di ba? Nag-uunahang nililigawan nung mga bansa ang Vietnam. It's because meron silang baraha, economy nila, hindi sila yung super progress or develop, but meron silang something, 'no, doon sa bansa nila na puwedeng mapag-investan or mapagkakitaan nung mga dalawang nag-uumpugang mga bansa at in fact hindi lang yung mga dalawang nag-uumpugang bansa. Kung iche-check niyo yung mga ibang bansa din, nililigawan nila ang Vietnam, Japan, Russia, sila mismo ang pumupunta sa Vietnam. Why? Because Vietnam is, they have this enormous capacity to produce something, 'di ba? Nakita niyo, pinakita ko kanina yung exportation nila mas mataas kaysa sa atin. Sobrang malayo yung difference nung porsiyento ng exportation because, weather, perfect for them, and even yung mga innovations. Just recently, nasama ang Vietnam sa US, based na, stock exchange, yung Nasdaq. Nasama yung Vietnam, which is yung VinFast. Alam niyo yung VinFast? It's a car producing company by Vietnam. Napasama sila sa stock exchange. Biruin ninyo 'yun, 'di ba? So, hindi lang 'yun na kumbaga, merong capability ang Vietnam to be productive, okay, in terms of production. Actually, hindi lang yung VinFast. Biruin mo meron silang sariling car manufacturing, 'di ba? Tapos meron din silang chip, yung processor ng computer, meron din silang sariling gano'n. Which is 30%
kumikita ang Vietnam from, I think there are 7 or 5 companies or 5 entities sa US ang ka-team up sa Vietnam. Instead of you, the president, lagi kang biyahe ng biyahe, etong mga leaders ng Vietnam, hindi sila bumibiyahe, sila nga yung pinupuntahan, eh. Instead na ikaw ay biyahe ng biyahe kung saan-saan ta's pinapaasa mo yung taong bayan na meron kang iuuwi na pledges or whatsoever. Bakit hindi mo i-develop yung sarili mong bansa muna? Pagandahin mo, pataasin mo yung antas ng pamumuhay ng taong bayan, ayusin mo yung peace and order para mismo yung mga investor, sila mismo ang pupunta sa'yo at manliligaw sila sa'yo. Just like what the world leaders doing to Vietnam. Napapanatili ng Vietnam yung bilateral agreement between Vietnam and US, Vietnam and China, kahit na nag-aaway yung dalawa, pero labas yung Vietnam doon. Bakit? Ito ipapakita ko sa inyo. When it comes to foreign policy, number 1 is no military alliances. Boom! Panis. Diyan pa lang mga kababayan. Kaya nga nakita ninyo, wala namang joint defense or mutual defense ang Vietnam with any of the countries like China or even the US. Kasi isa sa number 1 policy nila yan is no military alliances. Ibig sabihin, kung meron man silang military exercises, is within Vietnam forces. Sila-sila din lang. Kasi kumbaga dinevelop nila yung sarili nilang defense, 'no, na hindi na kailangang, alam niyo magsumbong pa kay kuya, kay ate, kay nanay, kay tatay, kasi kaya naman nila. Number 2, no siding with one country against another. So nung binisita, okay, ni Biden, binisita din ni Xi Jinping. So, alam mo 'yun, walang kampihan nga, eh, walang siding. 'Yan yung magandang foreign policy. Kumbaga, merong bilateral agreement, okay, economy agreement ang Vietnam and the US, meron ding agreement ang Vietnam and the China. So, ibig sabihin, Vietnam is having a good business with China. Vietnam is having a good business with the US na hindi nalalagay o nasasakripisyo yung seguridad nung, Vietnam, 'di ba? Number 3, no foreign military bases. Kita niyo, or using Vietnamese territory to oppose other countries. Eh, tayo ilan na? 9 EDCA bases. Dati 4 ang pinapasok ni Pinoy, ngayon pinadagdagan, ewan 5 pa ata. Oh, 9 or 10 EDCA bases. Akalain ninyo 'yon? 'Pag nagkaroon ng giyera, pagkaroon ng conflict, alangang bobombahin ng China yung, Vietnam, eh, wala naman silang bases do'n. Ngayon, sinong kalaban nung China? Ang kalaban ng China is yung US. Eh, nagkataon na may bases naman ang US sa Pilipinas. Ibig sabihin may mga kano doon, eh, kalaban nila yung kano. Whether they like it or not, malalagay tayo sa alanganin, kasama tayo do'n kasi may mga bases tayo do'n, 'di ba? So 'pag pumutok ang giyera, anong mangyayari? Damay-damay tayo kasi of military bases. 'Yan ang sinasabi natin. Okey lang sana kung nagpapasok ng military base si Marcos ng US bases, eh, di magpapasok din siya ng bases ng China sa Pilipinas. Oh, para fair. Kasi sabi niya, "Friend to all, enemy to no one." Pero ang nangyari, yung number ano 'yan, yung number 2 at number 3, number 1 at 2 at saka 3, abay ginawa na ni Marcos 'yan. Oh, number 4, no using force or threatening to use force in international relations. So, ibig sabihin niyan, kita niyo naman, 'di ba?
Well, kita ninyo recent happenings diyan sa South China Sea, nagkaroon ng standoff between, the Navy ng Pilipinas at ng China. Pero meron ba tayong nababalitaan sa Vietnam? Wala. Wala kasi Vietnam is a friend to all, enemy to no one. So diyan pa lang, ano kaya? Bakit ang tatapang-tapang natin 'no? Ang tapang natin pero kita ninyo nung binomba, it's so funny kasi nung, binomba ng China ng water cannon ang Navy or yung, resupply mission boat 'no, walang nagawa ang Pilipinas at wala ding nagawa yung EDCA base or even whatever alliances with the US, wala. Hanggang sat-sat lang siya. Hanggang sat-sat lang yung mga kano. Kasi nung pinadagdagan ng EDCA bases, ano yung sabi ng mga panatiko, sabi niya, "Maganda yan para 'pag merong tension diyan sa, West Philippine Sea, meron tayong mga kano." Pero ilang mga standoff na sa bawat biyahe ni Marcos sa mga, foreign countries, Australia, US, whatever, ta's nagdadakdak siya, "We will never allow any square inch." Sa bawat gano'n ginaganon niya, lalong nagagalit yung China, lalong nagkakaroon ng tension doon. Ngayon, in any of that situations, nasaan sila? Wala, 'di ba? Because merong siding na itong si Marcos, 'di ba? Ang problema kasi dito, even sa Navy natin or Navy boats natin, meron kaya tayong ano, water cannon? Para 'pag winoter cannon tayo, water cannon din natin. So, dun pa lang it just shows us na, are we ready in any time na magkaroon ng giyera? Kasi even water cannon wala tayo, eh. Kasi kung meron tayo bakit hindi niyo higantian, ipaghiganti yung winoter cannon na boat na 'yan? Water cannon niyo kung talaga kayo. Bakit wala? Kita ninyo ang, itong ano, tingnan ninyo itong Vietnam. They are prepared. Equipments ng Vietnam People's Navy, Navy lang 'yan, kita ninyo they are very ready samantalang tayo kahit water cannon wala. So, attack submarine, meron silang attack submarine, ilan? 6. Ito, guided missile frigate, ilan 'yan? In-acquire din nila sa Russia, ilan? 4. Anti-submarine frigate merong 5. Guided missile corvette, 1. Okay, itong 6 built locally. Yung 2 kinuha nila sa Russia. Missile boat, fast attack craft, grabe meron silang 1. Missile boat, ilan? Merong 6. Patrol boat na merong gun, 6. Torpedo, 5. Ano pa ito, submarine rescue ship, 1. Sa deep submergence rescue vehicle, 1, from United Kingdom. Remotely operated underwater vehicle, 1. Fast craft rescue, wow. 'Di ba? Wala, meron ba tayo niyan? Training vessel, Poland, 1. Oh, patrol aircraft, 6. SW helicopter, ayan, 8 sa ano, ano ba 'to? Mayroong 8, 8 sa 28, 2 sa Ka-32. Patrol helicopter, 2 from France. Ang dami, you name it. And the list goes on and on. Meron ba tayong ganito, reconnaissance? 6. Wala tayong ganyan 'no? Ito naman, reconnaissance, 3 from Israel. Meron ba tayong ganyan? Tapos sasabihin niyo, "We will not allow any square inch." Torpedo, mga torpedo ang dami. Radar, mga radar nila. Ano pa, anti-ship missile. Meron ba tayong mga ganyan? 103. Anti-missile, 50 from Russia. Anti-ship missile,
20. Anti-missile ulit. Meron ba tayong ganyan? 40. Ang dami. And the list goes on and on. Mga hunghang kayo, ang yayabang ninyo. Nakakabwisit kayo. Tapos pag nagkaroon ng giyera, sinong kawawa? Eh di tayo, o giyera pa more.